Palagi kang matatalo ng emosyon kung hindi matatag ang prinsipyo mo sa buhay. Feed your mind with right principles para tama ang magiging response natin sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga mind over matter. Walang nagkakaroon ng magandang buhay sa negative na mindset dahil kung palaging pangit ang ine-expect nating outcome, mahihirapan tayong ma-appreciate ang season ng buhay natin ngayon. Kaya piliing tingnan ang positibong perspective kaysa palaging nakatikit sa negative. Itong signs na you are stronger than you think. Una, hindi ka sumusuko kahit sa gitna ng mga pagsubok. Ikalawa, mas tumatatag ka kapag mas mahirap ang sitwasyon. Ikatatlo, mas mabilis kang bumangon sa mga pagkakabigo. Ikaapat, mabilis kang magpatawad sa iyong sarili at sa iba. Ikalima, nakakapag-adapt ka sa mga pagbabago. Ikaanim, nakakatulong ka pa sa iba kahit ikay nasa gitna din ng hirap. Ikapito, malakas ang pananalig mo sa Panginoon. Saan sa pito ang katangian mo na? Drop mo sa my comments. Naniniwala ako sa'yo. Taon mo to. 10 signs na asenso ka sa buhay. Una, desperate ka na baguhin ang kinalalagyan mo. Ikalawa, malaki ang pangarap mo para sa'yo at para sa mahal mo sa buhay. Ikatatlo, naghahanap ka ng paraan upang madagdagan ang iyong pinagkakakitaan. Ikaapat, hindi mo tinatakbuhan ang pinagkakautangan. Ikalima, marunong kang humawak ng pera. Ikaanim, nagbibigay ka ng oras for your personal growth. Ikapito, hindi mo inaayawan ang challenges. Ikawalo, mas pinagtutuunan mo ng pansin ang mga bagay na kontrolado. Ikasyam, palaging positibo ang pananaw mo sa buhay. At ang huli, marunong kang humarap sa iyong responsibilidad. Di mo pa man nakikita na nagbubunga ang effort mo, hindi ibig sabihin na baliwala ang effort na binibigay mo. Minsan, kailangan lang nating habaan ang pasensya natin sa proseso. Dahil lang totoo niyan, marami na palang nag-improve sa'yo. Hindi mo nga lang napapansin dahil mas nakatutok ka sa desired result mo. Kaya tuloy-tuloy ka lang, darating din ang breakthrough mo. Kahit gaano pa kalaki ang suliranin na ating kinahaharap, marami pa ring dahilan upang magpasalamat at magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Hindi natin kailangan ng perpektong buhay upang maging masaya at magtagumpay sa buhay. Sa halip, kailangan natin ng determinasyon, daga, pananampalataya sa Panginoon. Sa susunod na mawalan ka ng kumpiyansa, balikan mo to. Hindi nakasalalay ang iyong value bilang tao sa laman ng iyong bank account, sa career o business success na iyong nakamtan, o sa lawak ng koneksyon na meron ka. You are valuable because God created you in His own image and likeness. Our truth, kahit ano pa ang gawin mong kabutihan, may mga taong kamalian lang ang kanilang mapupuna. Kaya madali kang mawalan ng gana kung nakasalalay sa approval ng iba ang iyong mga desisyon sa buhay. The truth is, you don't need other people's approval to move forward and succeed in life. Huwag mong ikabahala kung malayo na ang narating ng iba kumpara sa nakamit mo na. Nakakabawas kaya ng saya kung panay-focus tayo sa nagawa ng iba kaysa tumutok tayo sa sarili nating panina. Hindi naman kompetisyon ang buhay. May kanya-kanya tayong lugar na ginagampanan sa mundong ito. Basta't sa bawat tungkulin na nakaatang, ibigay ang iyong husay at katapatan. Nasa Panginoon na ang biyaya sa ating ginagawa. Palagi kang matatalo ng emosyon kung hindi matatag ang prinsipyo mo sa buhay. Feed your mind with right principles para tama ang magiging response natin sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga mind over matter. Walang nagkakaroon ng magandang buhay sa negative na mindset dahil kung palaging pangit ang ine-expect nating outcome, mahihirapan tayong ma-appreciate ang season ng buhay natin ngayon. Kaya piliing tingnan ang positibong perspective kaysa palaging nakatikit sa negative.